Pag-ibig ko'y hindi nilaan sa'yo. Mahina sa puso ang pagkatao ko. Pag-aaralin ko sa'yo'y hindi siniseryoso. Ngunit ngayon'y nagbago ang pagkatao ko. Mula nang makilala ka, Jesus, pananalig ko'y tumibay, kung tiwala ang binigay sa'yo lamang, Jesus, pananalig ko. Nabuhay sa kasalanan ng puso. Pag-ibig ko'y hindi nilaan sa'yo. Mahina sa tukso ang pagkatao ko. Pananalig ko sa'yo'y hindi siniseryoso. Ngunit ngayon'y nagbago na ang pagkatao ko. Mula nang makilala ka, Jesus, pananalig ko'y tumibay, kung tiwala ay binigay sa'yo lamang, Jesus, pananalig ko. Para lang sa'yo. Napakabuti ng Diyos sa lahat ng panahon. Ang araw na ito ay isang napakalaking biyaya na nagmula sa nagmamahal sa atin na ating Diyos. Marapat lamang na sa bawat araw siya ay makasama sa ating pang-araw-araw na buhay. Sama-sama po tayong manalangin, humingi ng kapatawaran, at magnilay sa mabuting balita. Ama sa langit, marami pong salamat sa mga oras na ito na ipinagkakaloob mo po sa bawat isa upang malaya kaming makarinig ng iyong mabuting balita. Ang iyong mabuting balita ang magsisilbi na gabay namin sa aming buhay. Ang iyong mabuting balita ang pagkain naming espiritual. Humihingi po ako ng kapatawaran sa aking mga kasalanan. Tinisin mo po ang aking puso, ang aking isip. Ang iba na espiritu ay ipagkaloob mo. Instrumento mo lamang ako, Panginoon, o daluyan ng iyong mensahe. Humihingi po ako sa iyo ng karunungan at kababaan ng loob. Kapuspusin mo po ang iyong abang lingkod, ang iba na espiritu. Ayun din, Lord, ang mga makakarinig ng Monday Gospel sa buong maghapon kapag orang pisikal, pero sa mga oras na ito, kalakatang espiritual ang ibig naming makamtan. Sabi mo nga, Lord, lumapit sa iyo at ikaw ay magbibigay ng kapahingahan. Isuko natin sa Panginoon ang mga bigatin natin sa buhay
upang kahit sa oras mo lang ito ay mapagaan tayo ng kanyang mabuting balita. Wala pong mayaman, matalino, ano man ang bagay na meron tayo sa mundo, sa oras na ito, tanging ng Diyos lamang ang bigyan natin ng papuri at pasasalamat. Pag-ibig ang gustong ipadama sa atin ng ating Diyos na buhay sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Nawa ang binhi ng mabuting balita ngayon ay matanim, tumubo, umunga, at manatili ang bunga. At ibahagi natin sa ibang bunga na yan, bunga ng pag-ibig. Maraming salamat po, O Diyos, sa araw-araw na ibinibigay mong mabuting balita. Ang lahat ng ito ay dalayan ko po sa iyo, Ama, sa pangalan ng iyong anak at sa kapuspusan ng Espiritu Santo. Amen. Bigyan po natin ng parangal ang mabuting balita. Ang mabuting balita, ayon kay San Lucas, papuri sa iyo, Panginoon. Ang mabuting Samaritano. May eskribang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, aniya, ano ang dapat kong gawin upang makamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo roon? Tumugon siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas at ng buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tama ang sagot mo, wika ni Jesus. Gawin mo yan at mabubuhay ka. Sa hangad ng eskribang na huwag siyang lumabas na kahiya-hiya, tinanong niya uli si Jesus, sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem patungong Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, kinuha pati damit sa katawan, binugbog at halos patay na ng iwan. Nagkataong dumaan doon ang isang saserdote at pagkakita ng taong nakahandusay, siya'y lumihis at nagpatuloy ng kanyang lakad. Dumaan din ang isang Levita, ngunit tinignan lamang niya ito at nagpatuloy ng kanyang lakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na naparaan doon. Nakita niya ang hinarang at siya'y nahabag. Lumapit siya, binuhusan ng langis at alak ang mga sugat nito at tinalian. Saka isinakay ang tao sa kanyang sinasaklyang hayop. Dinala sa bahay panuluyan at inalagaan doon. Kinabukasan, dumukot siya ng 2 denaryo, ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya at kung magkano man ang kakulangan niyan, babayaran ko sa aking pagbabalik.
Sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita ng kanyang pakikipagkapwa sa taong hinarang ng mga tulisan? Tanong ni Jesus. Ang nagpakita ng habag sa kanya, tugon ng eskriba. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka't gayon din ang gawin mo. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri kita, Panginoong Hesukristo. Isa pong pinagpalang araw sa lahat ng makakarinig ng live na Facebook Live para sa Monday Gospel. Salamat sa Diyos, October 9, 2023 na po. Napakabilis ng panahon, maraming nangyayari sa bawat araw. Kung tutuusin, pag ganitong oras, alas 6, oras ng pakikinig ng balita sa TV o kaya sa YouTube. Bakit? Kasi gusto natin maging updated kung ano na bang nangyayari sa mundo. But anyway, kung mas pinili mo munang makinig ng live ng mabuting balita, hindi ka magsisisi sapagkat talaga namang mabuting balita ang hatid ng gospel. At ito ay tungkol sa ang mabuting Samaritano. Mula kay San Lucas, chapter 10, verses 25 to 37. Siya nga po pala, ako si Sister Angelica Dorde ng Word of God. And of course, po akong Katoliko. At nawa, habang pinapanood nyo itong Facebook Live, pakishare naman po sa timeline nyo o kaya sa GC nyo o para naman malugod natin ang Panginoon. Yan naman po ang reason kung bakit ang Panginoon Jesus ay nagkatawang tao para humayo at ipalaganap ang mabuting balita na ipinasa niya sa kanyang mga alagad at sa panahon natin dapat ginagawa din po natin. Sabi nga po nga ng isang pare, i-viral natin ang salita ng Diyos. Yan dapat ang nagiging bida sa social media. So kung lahat tayo may cellphone, lahat tayo may Facebook, bakit hindi natin ito i-share sa mga taong kilala natin o kaya mga Facebook friends natin? Unang-una natin bibigyan ng kaluguran ay ang Panginoon. At nakasunod pa tayo sa pagpapalaganap ng mabuting balita kahit online lang siya. So balikan po natin yung gospel ngayon tungkol sa mabuting Samaritano o yung Good Samaritan. Every year, naririnig po natin yung kwentong ito. At maaaring ang iba sa inyo, alam na kung anong nangyari sa kwento na ito. Pero naniniwala ko na kahit na paulit-ulit yung gospel every year, meron at merong ibang mensahe ang Panginoon. Bakit? Hindi nyo ba napapansin? Everyday kumakain tayo, everyday nagkakasala tayo, natural lamang na dapat everyday nakakarinig tayo ng salita ng Panginoon. Para natataniman yung ating puso, napapaalalahanan na tayo. Nakakalungkot mang isipin, tumatanda tayo, nadadagdagan yung edad natin, pero parang nagmamature lang tayo physically. When it comes spiritually, hindi. Kaya gusto ng Panginoon, sa bawat araw, sa 24 hours na ibinibigay niya, bigyan natin siya ng time. Konti lang naman yung hinihingi niya, hindi naman niya hinihingi yung 24 hours na ibinigay niya sa atin. Kailangan kasi natin ito, kasi bilang mga tao, lalo na sa panahon na ito, ang dami nang pumapasok ng mga problema. Mga giyera sa ibang bansa, mga taas ng mga bilihin. Kung di po tayo nakakarinig ng salita ng Diyos, baka may stress tayo, may problema tayo. Baka yung problema sa kinabukasan, sa susunod na taon, iisipin na natin. Amen? So, kailangan po natin yan kasi hindi lang naman po tayo katawang lupa Tayo'y binubuo ng katawan, espiritu, kaluluwa. So baka medyo i-check natin yung ating pagkatao. Baka puro physical lang yung pinagaganda natin, pinalalakas natin. Paano na yung kaugnayan natin sa Diyos? Amen? So, ito pong mabuting Samaritano, napakaganda po ng mensahe nito. Actually, sa bandang huli, makakapulot tayo ng dalawang mensahe mula sa Panginoon tungkol sa kwento ng Samaritano. Kasi, ito, ikinuwento to, pero kung tutusin, marami sa atin ang
maybe Samaritano, maybe Levita, saserdote, yan po yung mga nakakita doon sa taong sugatan na hindi nila pinansin. Kaya, itong namang eskriba, alam natin yung eskriba maalam yan sa mga utos ng Diyos Pero hindi ba't kayo nagtataka kung bakit kailangan pa niya itanong sa Panginoong Jesus kung anong dapat gawin niya para magkaroon ng eternal life? Parang, di ba, parang nakakaloko naman yun na natuturo ka ng tungkol sa Diyos, pagkatapos yun lang, hindi mo masagot kung paano magkakaroon ng eternal life. Amen? Pero, nagtanong sa kanya ang eskriba, binalik din niya nagtanong din ang Panginoong Jesus, sabi niya, ano ba ang nababasa mo roon? Di, parang hindi lang napansin ng eskriba, siya din yung sumagot nung tanong niya. Anong sabi niya? Ibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso, kaluluwa, at lakas at pag-iisip. Alam naman po natin yung number 1 na commandment ni God. Yun siya talaga yung priority, number 1. Kumbaga sa 10 utos ng Diyos, hindi naman yan ginawang pangalawa, pangatlo, pang-apat, hindi Bago pa sabihin na huwag kang pumatay, huwag kang mangalunya, huwag kang nais na hindi mo pag-aari, inuna na sa utos yung ibigin mo ang Diyos ng buong buo. Kaso, may problema. Hindi natin maibig ang Diyos ng buong buo. Bakit? Kasi maraming kahati ang Diyos sa pag-ibig natin. Sa puso natin, alam mo yun, nadi-divide Pag-ibig sa pamilya, pag-ibig sa profesyon, pag-ibig sa, ang daming kahati si Lord. Pero ang gusto ng Panginoon, siya yung una. Siya yung number 1. Hindi siya pwedeng number 2. Amen? O kaya minsan, imbis na buong-buo yung pag-ibig mo sa Diyos, nahahati, nawawala pag dumadating yung mga problema. Amen? Kasi, bakit na ba natin kailangan ibigin ng Diyos? Kasi ang higpit ng utos niya sa unang utos niya Sabi, buong buo, walang kahati. Walang kahati. Kasi lahat yung mga hinahatian natin ng pag-ibig natin sa Diyos, ay mawawala. Kahit mahal na mahal mo yung asawa mo, yung mga anak mo, yung trabaho mo, darating nga time magre-retire ka, darating nga time mamamatay yung partner mo, darating yung time yung mga anak mo magkakaroon ng kanya-kanyang pamilya, mabubroken hearted ka lang. Kung ang Diyos ang nasa number 1 sa'yo, amen? Kasi alam nyo, kapag iniibig natin ang Diyos na higit sa lahat, yung pag-ibig natin sa ating asawa, sa ating anak, bunga na lang yan ng pag-ibig natin sa Diyos. Kaso, nakakalungkot, iba ang iniibig ng tao ngayon. Ang masakit, walang pag-ibig sa Diyos. May mga tao na talagang wala silang pagmamahal sa Diyos. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Sabi nga ng Biblia, kung tayo yung taong tipong gigising sa umaga, kakain, magtatrabaho, kung saan man pupunta, nangangarap, tapos kinabukasan, gano'n na naman, tutulog, gigising. Kapatid, tayo daw yung pinakakawawang nilalang. Kasi doon lang pala tayo nabubuhay. Kain, trabaho, tulog, hanggang sa dumating ang time na hindi natin napapansin, matanda na pala tayo. Amen? Dapat meron tayong purpose. Alam natin dapat sa sarili natin, bakit tayo buhay? Bakit tayo tao? Bakit hindi tayo ginawa ng Diyos na pusa, aso, halaman? Kundi ikaw ngayon na nakikinig, napaka-espesyal na pagkalikha sa'yo. Isang tao, nilalang kawangis ng Diyos. So dapat alam natin yung dahilan kung bakit tayo nag-e-exist sa mundo. At yun nga, sundin ang unang utos, ibigin ang Panginoon mong Diyos ng buong buo. Amen? Bakit? Yung naging asawa mo, niligawan mo, napaibig ka Ano ba yung katangian na nakita mo sa kanya? Samantalang ang Diyos, sa kanya ang lahat. Siya ang lumikha doon sa minamahal mong babae. Siya yung
nagbigay sa'yo kung ano mang meron ka ngayon, pera, trabaho, whatever, mga anak. Nasa kanyang lahat eh. Bakit sa tao ka mas nagpo-focus? Hindi naman sinasabi ng Diyos na hindi mo mahalin yung mga taong nasa sa paligid mo. Alam lang dapat natin yung priority natin sa buhay. Amen? Hindi yung pagka namatay yung mahal na mahal mo, parang feeling mo mamamatay ka na rin, sasama ka na rin. Hindi ganun. Dapat ma-feel mo na mawala yung mga taong yan, nandito si Lord. Siya yung magbibigay sa'yo ng lakas ng loob, ng pangunawa. Ikaw, comfort ka niya. Malulungkot ka, syempre, pag nawala yung mahal mo sa buhay. Pero sasabihin mo sa sarili mo, thank you, Lord, sa mga taon na nakasama ko, yung asawa ko, yung nanay ko. Thank you, Lord. Hindi yung iba, sinusumbatan pa ang Diyos. Amen. So yun, dapat ang number one nating alam sa buhay natin. Ano ba ang katayuan ng Diyos sa atin? Siya ba talaga ang minamahal natin ng totoo? Siya yung true love natin, or sabihin natin eternal love natin. Kasi ganun ang ginawa ng na-escribe eh. Tatanong-tanong, alam naman yung sagot. Di ba minsan ganun tayo? Kaya tayo nagkakasala. Alam na natin yung sagot sa tanong, alam na natin magkakasala tayo sa tukso na yan, pero ginagawa pa rin natin. Kaya nagkakaroon siya ng consequences. Alam mo na kapag ka nagbisyo ka, nagsigarilyo ka, pwede ka magkaroon ng sakit sa baga, cancer. Alam mo, pag nangalunya ka, pwede ka magkaroon ng AIDS, pwede kang masira ang pamilya mo. Alam mo yun, tayong mga tao, alam na natin pero ginagawa pa natin. Di ba para tayong nakakaloko sa Diyos? Para yung eskriba. Amen? So, itong eskriba na to, para nga naman hindi siya mapahiya, nagtanong pa siya na uli. At ano yung pangalawa niyang tanong? Sino po ba yung aking kapwa? Tinanong niya, sino yung aking kapwa? At saka doon nagkwento ang Panginoong Jesus tungkol doon sa Good Samaritan. Ito pong Samaritano na ito, masasabi talaga natin hindi naman talaga siya taga roon eh. Kasi alam niyo minsan tayong mga tao, kapag minsan hindi belong sa atin, hindi natin kauri, ka-level, hindi natin yung pinapansin. Na out of place yung mga taong gano'n sa atin. Dito naman po sa kwento ng Panginoong Jesus, yun nga, may isang taong naglalakbay daw buhay sa Jerusalem patungong Jericho. Hinarang siya, parang hinold up ng tulisan. Itong tulisan na to, masama. Kinuha niya yung pag-aari ng tao, yung damit, tapos binugbog pa. Ang masakit nun, pinatay pa. Di ba, ang hirap naman po yun na nanakawan ka na, bubugbungin ka pa. Tapos pati ba naman yung buhay mo, papatayin ka pa? Parang yung nangyayari sa panahon natin ngayon, no? Yung mga kabataang babae, nire-rape pa. At hindi pa makukontento. Pagkatapos rapein, papatayin. At pagkatapos patayin, chachap-chapin, itatapon kung saan. Grabe na ang kasalanan ngayon. Amen? Pero dito po sa ating kwento, ganun na nga itsura ng lalaki, bugbog, halos mamatay na. Anong ginawa nung saserdote na nadaan doon? Ay, saserdote, alam natin ano yan sa Diyos, naglilingkod yan sa Diyos. Pero anong ginawa niya? Nakita niyang nakahandusay yung tao. Lumihis siya. Nagpatuloy siya ng lakad. Imbis na tulungan niya, dunaanan lamang niya. Sa atin, ano bang nagiging tugon natin o reaksyon natin sa mga sitwasyon na kapag meron mga taong nangangailangan sa atin? Na nakita nating hirap sa buhay, humihingi ng tulong. Tayo ba'y lumilihis, lumalayo? Maraming reason. Amen? Nangyayari sa atin yan na kumisa, namimili tayo ng tutulungan, depende kung makakabayad, makakabalik ng utang na loob. Amen. Pangalawa, dumaan naman yung Levita. Pero anong ginawa ng Levita? Tiningnan lang niya. At ganun din, nagpatuloy siya sa paglalakad. So, ang mga nangyayari, parang, bakit kaya gano'n? Tinitingnan lang nila. Ano ba, nandidiri ba sila? O natatakot sila? Kaya ayaw nilang lapitan yung taong nangangailangan ng tulong? Pero ito, meron isang Samaritano na napadaan lang siya doon.
Di nakita niya, yun. At ang una niyang naramdaman, alam niyo, hindi siya nandiri, hindi siya natakot, nahabag siya, naawa siya. Kaya nilapitan niya yun. At anong ginawa? Ginamot niya yung sugat. Kumbaga, binigyan niya ng first aid. Hindi niya kaano-ano yun. Hindi nga niya kilala yun eh. Tapos hindi pa nakontento tong Samaritano na to. Isinakay pa niya yung tao sa kanyang hayop at dinala pa sa isang panuluyan at nilalagaan dun. Kinabukasan, kumuha pa siya ng 2 denaryo, ibinigay niya doon sa may-ari ng bahay panuluyan at ang sabi, pakialagaan mo po siya. At kung magkano man ang kulang pa, kung meron ko pang gagastusin dyan, akong bahala, babayaran ko po kayo pagbalik. Basta asikasuhin niyo po siya. Maaring itong taong to, meron talaga siyang, kasi di ba bago naman niya nakita yung nakahandusay na tao na hold up, maaring meron siyang talagang pupuntahan. O maaring masasabi natin na kahit meron siyang lakad nung araw na yun, babalikan niya yung kanyang tinulungan. Kaya muling nagtanong ang Panginoon, sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita ng pakikipagkapwa-tao? Tayo, paano po ba tayo makipagkapwa-tao? Nakakatakot na ang panahon ngayon. Kamukha nung nag-viral na nagbibisik-bisikleta, siklista, at saka yung lalaki na galit siyang lumabas sa kanyang kotse at minura niya, sinampal at kinasahan ng baril. No? Anong klaseng pakikipagkapwa-tao kaya meron ang taong yun? Masasabi natin na ganun na ba tayo ngayon? Parang ang buhay ba ng tao ngayon barya na lang? Kapag meron ba tayong baril, ang pakiramdam natin, laki ng kapangyarihan natin, laki ng karapatan natin. Masisindak natin ang lahat ng tao. Amen? Paano mo ba tayo makipagkapwa-tao? Hindi lang sa ibang tao. Umpisahan natin sa ating pamilya. Paano pa tayo nakikipagkapwa-tao sa kanila? Nire-respeto ba natin ang desisyon ng ating mga magulang at ang ating mga anak? Nire-respeto din ba natin sila? Sa ibang tao, paano tayo nakikipagkapwa? Tayo ba yung tipo ng kapitbahay na perwisyo? Yung bang tipo halimbawa, wala ka namang alagang aso, pagbukas mo ng gate, may dumi ng aso, ikaw pang magwawalis. Ganun ba tayo makipagkapwa-tao? Tayo ba yung pakipagkapwa-tao na pagkatapos kang pautangin, lalayasan mo, hindi mo babayaran? Ganun ba? Hindi ganun ang gusto ng Diyos. Amen? Kaya nga mismo Diyos ang nagtanong din Yung tanong ng eskriba, tanong din ang sinasagot ng Diyos, ng Panginoong Hesus O ngayon, sa palagay mo, sino ang nagpakita ng habag doon sa taong kawawa na nakawan? Sinagot ng eskriba, anong sabi niya? Yung kung nagpakita ng habag, ng awa, alam naman pala niya At anong banda sa bandang huli, anong sabi ng Panginoong Hesus? Di humayo ka't, gayon din ang gawin mo. Sa buhay po natin ngayon, ito po talaga tinatanong ng Panginoong Hesus, sino ba tayo sa mga ito? Tayo po ba yung saserdote? Yung levita? Tayo ba yung tulisang nanakit sa tao? O tayo yung good Samaritan? Ang gusto ng Panginoon, maging good Samaritan po tayo. Good Samaritan. Mabuting Samaritan, mabuting tao. No matter what. Alam po nyo, sabi nga doon, nabanggit kanina, doon sa tinanong na eskriba na, sabi niya, ibigin mo ang Diyos ng buong puso, kaluluwa, isip. Totoo po yun. Tapos yung pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Amen. Ang tanong, paano kung ikaw sakim sa iyong sarili? Malupit ka sa iyong sarili. Masyado kang maluho sa iyong sarili. Gayon din ang pagturing mo sa iyong kapwa. Kaya nga merong ibinigay na bagong utos. New commandment. Mula sa Juan chapter 13 verse 34.
Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Mag-ibigan kayo. Kung paanong iniibig ko kayo, gayon din naman, mag-ibigan kayo. Yun po ngayon ang gusto ng Diyos para maging good Samaritan tayo. Na hindi lang ibigin ang ating kapwa gaya ng ating sarili, kundi ibigin natin ang ating kapwa kung paano tayo iniibig ng Diyos. Ang pamantayan natin, ang gagayahan natin kung paano tayo minamahal ng Diyos. At paano ba tayo minamahal ng Diyos? Pinapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Amen? Pinapagaling tayo sa ating mga karamdaman. Binibigyan tayo ng mga biyaya. Yun dapat, kung ano ang karakter ng Diyos, dapat natatransfer yun sa atin para tayo ay maging isang good Samaritan. Amen? Kasi perpekto ang pagmamahal ng Diyos. Kung ganun tayo magmamahal, mapapakita natin sa Diyos ang tunay nating pagmamahal sa Kanya. Sabi ko nga, nagpapatawad ang Diyos. Kung hindi tayo magpapatawad, anong klaseng pagmamahal ay mapapakita natin sa ating kapwa? Hindi naman natin pwedeng masabing, Lord, I love you, pero pagdating sa kapwa, hate na hate mo. Pagdating sa kapwa, kung pwede mo lang patayin dahil sobrang galit mo, gagawin mo. Pwede mo nga lang ipakulam eh. Amen. Ganun ang nakita natin sa Samaritano. Parang yung pagmamahal o kabutihan na ipinakita ng Samaritano, parang ang Panginoong Jesus. Nakaramdam agad siya ng habag. Yan ang nararamdaman sa atin ng Panginoong Jesus eh. Kaya siya nagkatawang tao at nagpapako sa krus, habag talaga. At hanggang ngayon, sa mga oras na ito, nabubuhay talaga tayo sa habag ng Diyos. Yung araw-araw, nagkakasala tayo, lagi natin sinasaktan ng Diyos. Pero ito, buhay pa rin tayo kasi binibigyan pa tayo ng pagkakataon. Kahit sugatan na tayo, para tayo yung nanakawan tayo ng dyablo, ng kapayapaan, nanakawan tayo ng dyablo. Yun ang mahirap na pagnanakaw eh. Yung manakawan ka ng cellphone, pwede mo yung palitan eh. Ng TV, nasunugan ka ng bahay, pwede palitan yung mga material na bagay. Pero yung manakawan ka ng peace of mind, manakawan ka ng mawawalan ka ng self-control, manakawan ka ng mga bunga ng banal na espiritu, yung love, yung joy, yung peace, yung self-control, mahirap yun. Kasi magdadala sa atin yun sa impyerno. Yun magiging dahilan kapag yun ang ninakaw ng dyablo, at yun naman talaga ang gusto niya laging gawin araw-araw. Yung bang, halimbawa, nakarinig ka na ng salita ng Diyos, ay nanakawin niya yan. I-turn niya yung attention mo sa iba. Yung tipong gusto mo nang patawarin yung isang taong nagdulot sa iyo ng sakit, nanakawin ng dyablo yan. Kasi yan naman ang trabaho ng dyablo yan. Nakawan tayo, sirain tayo, patayin ang ating relasyon sa Diyos. Amen. Kaya dapat nakikita sa atin pagiging mahabagin. Kasi pag meron kang habag sa tao, nasa iyo ang Diyos. Amen. Halimbawa, sa pulube, punta ka ng palengke. Usually, may mga lalapit-lapit sa iyo dyan. Mga ngalabit, mag-aano ng kamay, maglalahad. Minsan nga, piso nga lang, di pa natin mabigyan eh. Titingnan pa nga natin mula ulo hanggang paa eh. Amen. Subukan kaya natin. Lumagay ka sa kalagayan na ikaw yung pulube at ikaw yung magbibigay. O siya yung magbibigay. Ano mas pipili mo? Di ba mas maganda yung nagbibigay? Kaya kung ako sa inyo, pag may lumalapit sa inyo, bigyan nyo kahit magkano mula sa puso. Huwag nyo nang husgahan kung saan niya pupunta. Mahala ng Diyos doon. Ano bang gusto nyo? Yung maganda yung damit, maganda yung ngiti, maganda yung sapatos, tapos tatabihan ka, yung pala magnanakaw. Kaya nga wala yan sa itsura eh. Sabi nga, kapag ka may malapit sa'yo, humihingi ng tulong, ang makita mo ay yung mukha ni Kristo. Para hindi ka na magtanong. Kasi kung ano may bibigay mo dyan, hindi naman yan sa'yo eh. Pahiram lang naman yan eh. Yan yung gospel kahapon, di po ba? Yung pinagkakatiwala lang sa atin ng Diyos ang lahat. So bakit natin pinagkakait na gamitin tayo ng Diyos para makatulong sa iba? Marami naman pwedeng maitulong. Kung wala kang pera, pwede kang magbigay ng time sa tao.
magbigay ng advice, encouragement. Amen? Pero hindi natin magagawa lahat ng ito kung yung quality ng love natin is love lang na pang mundo. Kailangan umibig tayo sa ating kapwa gaya ng pag-ibig sa atin ng Diyos. Na ang Panginoong Hesus nagsakripisyo ng kanyang buhay. Ang Panginoong Hesus nangaral ng salita ng Diyos. Nakita natin ang kababaang loob ng Panginoong Hesus sa pagsunod sa kalooban ng Ama. Ganun dapat. Amen? Huwag natin masyadong i-idol ang mundo. I-idol ang mga taong nakikita natin na kuminsan mahal na natin yung tao kaysa sa Diyos. Maraming pangloloko dito sa mundo. Kaya dapat malakas yung ating pakiramdam spiritually. Kaya sundin natin yung commandment na yan. Matututo tayo magmahal sa ating kapwa. Kasi kung ano nga daw yung ginagawa natin sa ating kapwa, ginagawa din natin sa Diyos. Amen? So yun. So kailangan pala, no, kung gusto mong tumulong sa ibang tao, kanino man yan, o sa mahal mo sa buhay, dapat yung love na ibinibigay mo sa kanya is kamukha ng pag-ibig na ibinibigay ng Diyos sa atin. At pangalawa, yung golden rule. Ano po ba yung golden rule? Mula sa Mateo chapter 7 verse 12, kaya gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang kahulugan ng kautusan ni Moises at ng turo ng mga propeta. Nakita natin sa kwento ng Good Samaritan at yung tinulungan niya, na paano na lang kung nagkapalit sila ng sitwasyon. Yung Samaritano ang ninakawan at yung ninakawan, yun yung Samaritano. Nagkapalit sila. Sa palagay mo kaya gagawin nung isa yung ginawa nung Samaritano sa kanya? Yan po kasi ang kadalasang problema sa atin. Bago natin gawin sa iba ang masamang bagay, isipin muna natin paano kung ako yung nasa kalagayan niya. Pagtataksilan ko yung asawa ko, paano kung ako yung pagtaksilan niya? Nanakawan ko yung nanay ko, paano kung ako ang nakawan niya? Di po ba? Kasi pagka naiisip natin, tika muna, gagawin ko itong masama to eh. Di paano kung gagawin sa akin? Di ba sasakit yung kalooban natin? Kung mumurahin ka, tapos mumurahin mo din, magmumurahan ka, di kasakitan lamang. Kaya kapag nahabag ka sa kapwa mo, isipin mo din na para pag dumating ng time na ikaw naman ang nangangailangan ng tulong o nangangailangan ng habag mula sa kapwa mo, tutulungan ka din. Kung ano kasi yung ipinapakita natin sa kapwa natin na mabuti, babalik yun sa atin. At kung sakali man gumawa ka na ng kabutihan sa kapwa mo at masama pa rin yung iginanti sa'yo, hindi tayo talo sapagkat may Diyos na nakakakita ng ating mabuting kalooban. Amen? Meron din kasing sitwasyon na wag din maging isipan natin na, ay kapag nagbigay ako, dapat ibalik mo din sa akin. Wag ganon. Yung paghalimbawa, binigyan kita ng spaghetti nung birthday ko, dapat pag birthday mo, bibigyan mo din ako. Mga kapatid, kapag nagbigay po tayo, wag tayo mag-expect ng return. Kapag nagbigay ka ng pagmamahal sa isang tao, wag kang mag-expect ng return. Hayaan mo siyang magkusa. Kasi doon nagkakaroon ng nadidisappoint ka, doon nagkakaroon na pag nag-expect ka ng return, doon ka nasasaktan. Lagi na nating isipin na kung ano man yung ibinigay mo, pinadaan lang ni Lord yan. Inutusan ka lang, bigyan mo itong tulong na to. Katiwala. Kapag iniisip natin na lahat ng tulong na ibinibigay natin sa ating magulang, sa ating mga anak, sa ating kapwa, ay Lord, thank you ha. Ginamit mo ko bilang instrumento. Kasi pag pumasok sa utak natin, lumobo yung ulo natin, tataas ang pride natin at sasabihin, hoy, tinulungan kita sa panahon ng eleksyon. Ngayon, ano, hindi mo ako tutulungan? Ako naman ang gustong tumakbo? Ganon tayong mga tao. Naghihintay tayo ng kapalit. At masakit yun kapag hindi dumating yung ina-expect natin. Amen?
So, golden rule. So, tandaan natin yung kanina, kung gusto natin maging good Samaritan, ibigin natin ng Diyos, ay ibigin natin kapwa, gaya ng pag-ibig ng Diyos sa atin, at of course, yung golden rule. Kapag nagmamahal ka sa kapwa mo, alam mong, mamahalin ka din ng kapwa mo. Eh, kung gumagawa ka ng masama sa kanya, o gagawang kanya ng masama, tapos gagantihan mo ng mas matinding masama, eh walang papupuntahan yan. Amen? Alam naman natin na walang malilihim sa Diyos. Kahit sabihin natin na hindi naman niya alam na niloko mo siya, eh alam niyo ng Panginoon. Napakasarap siguro no kung ang buhay natin merong Mateo chapter 7 verse 12. Yung talagang never kong gagawin sa kapwa to kasi ayokong gawin niya sa akin to eh. Ang Samaritano, tinulungan man niya yung taong ninakawan, makikita natin na hindi naman siya nag-expect in return. Ang dami nga niyang binigay na favor eh. Sinakay niya sa kanyang sasakyan, dinala sa bahay kung saan doon ginamot, bigay pa siya ng pera, nagbiling pa siya na kung kulang, dadagdagan niya sa kanyang pagbabalik. Ganyan ang Diyos sa atin. Ang daming ibinibigay sa atin na favor. Bawat araw, binibigyan tayo ng pagkakataong magbalik loob. Pero anong ginagawa natin? Ayun lang, parang sacerdote at levita, tinitingnan lang natin. Tinitingnan lang natin. May mga taong humihingi na sa iyo ng tawad, di mo pa rin pinapasin, tingin ka lang. Wala tayong karapatan. Sabi ko nga po nung mga nakaraang gospel, ang totoong pagsisisi ay pagpapatawad sa kapwa. At itong Samaritano ito, nakikita natin nung wala siyang ni katiting na galit sa kapwa, kaya hindi siya nagdalawang isip na tulungan yun. Eh tayo nagdadalawang isip pag tumulong sa kapwa, titingnan natin kung makakaganti ba to. Wag natin isipin na makakaganti ang ating kapwa. Tumulong tayo ng buong puso na iniisip natin na daluyan lang tayo ng pagpapala ng Diyos na pwedeng ibigay natin sa kapwa natin. Ang Good Samaritan, mahabagin siya. And of course, ang pinaka binhi na gustong itanim ng mabuting balita ngayong Monday Gospel is pag-ibig talaga, love. Napakapangyarihan ng pag-ibig. Na kapag nandyan sa puso natin, sabi niya, hahamakin ng lahat. Masunod ka lamang. Amen. Huwag lang natin mahalin yung mga taong kadugo natin, yung mga taong nakakatulong sa atin. Mas mahalin natin yung mga taong malayo sa atin, yung mga taong nanlilibak sa atin, matuturing mong kaaway mo. Bakit? Alam niyo mga kapatid, huwag tayo magalit sa mga taong nakikita nating patuloy na nagkakasala. Yung galit na galit ka sa asawa mo kasi puro sugal, puro alak ang inaasikaso, pambabae, barkada, huwag ka magalit sa kanya. Bakit? Wala namang mangyayari, mag-aaway lang kayo eh. Maawa ka sa kanya, mahabag ka sa kanya, kamukha ng habag na ibinigay sa atin ng Panginoong Hesus. Kasi may sakit, ang taong patuloy na nagkakasala ay may sakit espiritual. Kaya nga, may sinasabi nga, spiritual na karamdaman, yung spiritual na pagkabingi, spiritual na pagkabulag, spiritual na ketong, ganun. Kakahabagan natin, kumbaga imbis na i-persecute natin, ipanalangin natin sa Panginoon, tulungan natin magbago. Amen. Habag. Habag ang gusto ng Diyos sa atin. And of course, no, kung makikita, maalala ko yung babaeng balo, nagbigay siya sa templo ng kusing lang. Pero siya ang kinalugdan ng Diyos. Ganun din tayo. Hindi tinitingnan ng Diyos kung gaano kalaki na itulong natin sa kapwa. Tinitingnan ng Diyos, ano yung motibo mo? Bakit ka tumulong? Baka naman kaya ka lang tumulong kasi tatakbo ka sa eleksyon. O kaya ka lang siguro tumulong kasi mayaman, makakaganti ng utang na loob. Amen. Sa buhay natin ngayon, sino ba yung mga taong lumapit sa atin at humingi ng habag? Actually, yung mga humihingi ng tawad, mga taong humingi ng tawad sa atin, habag yun, habag ang hinihingi sa atin. Kaya, kailangan, bilang mga Kristiyano, bilang mga Katoliko,
yan ang makita sa ating pagkahabag natin sa ating kapwa, kung paano tayong kinahabagan ng Diyos. Sabi nga, dapat Christ-like. Nakikita sa buhay natin si Kristo. Si Kristo na hindi mayabang, si Kristo na punong-puno ng kababaang loob, si Kristo na walang ginawa't inisip. Hindi niya inisip yung sarili niya na siya'y anak ng Diyos, kundi nagpapako siya sa krus para sa ating mga kasalanan. Kaya marapat lamang na yung ating pagkaawa sa ating kapwa, walang katapusan. Mahirap mong gawin bilang isang tao dahil syempre yung pride. Kaya ba galing ang pride? Ang pride ay galing sa demonyo. Tsaka iwasan natin yung salitang pinakain kita, ginamitan kita, ginawa ko ang lahat. Wag pong ganun. Kailangan natin na laging isipin na wala naman tayo may pagmamalaki sa ating kapwa eh. Kaya sabihin natin ikaw na yung pinakamayamang tao sa buong mundo, ipagmamalaki mo yan, ang dami mong natulungan, ang dami mong ginawang alam lahat yun ng Diyos. Mahirap humarap sa araw ng paghukom na makikita ng Diyos na wala kang habag, malupit ka sa iyong kapwa. Sa buhay natin ngayon, kung tutusin, marami sa atin malupit sa Diyos eh. Lagi siya nagbibigay ng blessing sa bawat isa. Bigay ng bigay. Pero yung nagbigay, hindi natin binabalikan ng pagpapasalamat. At yung pagpapasalamat na yan, hindi lang naman sa salita, kundi sa gawa, yung makita. May makita. Kamukha kahapon yung gospel, hinanapan ng bunga, yung katiwala. Tayo din, hinahanapan tayo ng bunga ng kahabagan sa ating kapwa. Masarap mabuhay sa mundo na alam mong mahal mo ang kapwa mo. Yung pag dumating yung pagkakataon na nasa ataol ka na, tapos may mga bibisita sa'yo at sasabihin sa'yo, yung taong niya, napakabuti niyan. Yung mga tao niya, hindi niya pinagsabi pero tinulungan ako niyan. Yung taong niya, hindi mo ba sarap nun? Kasi naman yung nasa taol ka, wala man nang dumalaw sa'yo, pinupukol ka ng walang kwentang tao yan. Napakadamot yan. Ganito yan, ganun yan. Ganito po yan eh. Kung gusto natin talagang mapakita ang kahabagan sa ating kapwa, lagi natin iisipin na sa bawat ginagawa natin, hindi tayo sa tao naglilingkod, kundi sa Diyos. Mula sa Colossians chapter 3, verse 23, at anuman ang iyong ginagawa, gawin nyo ng para bang hindi ka sa taong naglilingkod, kundi sa Panginoon. Kung sa opisina ka, nagtatrabaho ka sa opisina, kahit ka nakikita ng boss mo, gawin mo ng maayos. Kahit maraming naiinis sa boss mo dahil masungit, gawin mo ng maayos kasi para kay Lord yun eh. Kung nanay ka, nagluluto ka, naglalaba ka, naglilinis ka ng bahay, isipin mo kay Lord mo yung ginagawa. Kapag ang mga bagay, lalo na pagtulong sa kapwa, inisip mo para kay Lord, magaan na yan, magagawa natin. Amen? Kasi ang Panginoon, tinitingnan tayo, bawat minuto ng ating buhay. Alalahanin natin na hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon ay papasok sa langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kaya dapat, kapag sinabi ng Diyos na mahabag ka sa kapwa mo, patawarin mo siya, gawin natin. Without any question, ang nagiging problema kasi nating mga tao, may utos ang Diyos, palatanong tayo para yung eskriba kahit alam na yung sagot. Masama na nga yan eh, sige pa. Sa buhay natin, lalo na tong panahon na to, manood ka ng news, gera ang maririnig mo sa Israel. O kaya, dito lang sa bansa natin, mapapanood mo sa balita, tatay, ni-rape yung anak, asawa, chinap-chap. Mataas yung mga bilihin. Kung wala tayo sa Diyos, paano na lang? Pero salamat sa Panginoon, lumilipas ang bawat araw, nakakaraos tayo. Amen.
Kapag punong-puno tayo ng kahabagan sa ating kapwa, bubuhos ang habag ng Diyos sa atin. Pero kung tayo malupit sa ating kapwa, ang tingin natin sa kapwa sobrang liit. Gayon din, kung ano yung panukat na ginagamit natin sa ating kapwa, gayon din ang eksaktong sukat na gagawin sa atin ng Diyos. Kapag hindi tayo nagpapatawad sa ating kapwa, hindi tayo patatawarin. Nakapasok dyan yung habag eh. Amen. Tsaka pag nasa Diyos ka na, mararamdaman mo na yan eh. Yung pag-ibig na yan sa ating kapwa. Okay. So, dapat lamang na yung binhi ng mabuting balita sa araw na ito ay binhi ng kahabagan, binhi ng pag-ibig sa ating kapwa tulad ng pag-ibig na ipinagkakaloob sa atin ng Diyos. Tayo po ay magkaroon ng closing prayer. Ama sa langit, marami pong salamat sa muli mo pong pagpapaalala sa amin na kinahabagan mo kami na marapat na kami din mahabag sa aming kapwa. Gayon din, Lord, turuan mo kaming mahabag din sa aming sarili na marami kami kasalanang ginagawa na nagiging sanhi ng paglayo namin sa iyo. Mahabag kami na mapunta sa impyerno. Salamat, O Diyos, sa patuloy mong habag na ibinibigay sa bawat isa. Nawa bigyan namin ito ng kabuluhan, kung sa ganon hindi masayang ang buhay na ipinagkaloob, inialay ni Kristo sa amin. Dalangin ko, O Diyos, ang mga taong may sakit, kahabagan mo po sila, Panginoon. Ang kagalingan, pisikal, lalo na ang spiritual, Panginoon, ang iyong gamutin. At anuman yan na mayroon ka in Jesus' name, magkakaroon ng kagalingan. Manalig lang tayo at gawin natin ang nararapat, ang pisikal na kagalingan at ang spiritual na kagalingan ay manggagaling sa ating Diyos na buhay. Dalangin ko din po ang dinadalang pagsubok ng bawat isa. Malapit kami sa iyo na may kababaang loob, humihingi ng habag. Habag na nais naming makamtan sa iyo at nawa habag din maibigay namin sa aming kapwa. Ama, maraming pong salamat sa iyong mensahe. Salamat sapagkat ikaw ay isang Diyos na patuloy na nagpapaalala ang iyong mga salita na nagbibigay sa amin ng lakas upang makalaban sa aming mga kahinaan bilang isang tao. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo po kami ng aming kakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo po kaming pahintulot sa tukso at ihadya mo po kami sa lahat ng masama. Amen. Amen. So muli, pakishare po itong daily gospel. Pagpapakita rin natin ng habag sa mga taong nalalagay ngayon sa pagsubok. Malay nyo, no? Makarinig sila ng gospel. Mabuhayan sila ng loob na ang Diyos kahit kailan hindi siya pababayaan. Pwede po kayo pumunta sa Facebook account ko po, sa YouTube channel. Type nyo lang po yung Angelica Dorde. And of course, kung gusto nyo po magpa-add sa group chat po namin ng Word of God, pwede nyo po akong i-PM, pwede din po kayong mag-request ng prayer. And Thanksgiving. May sama po natin yan sa ating pagla-live. And of course, bukas, magkakaroon po ako ng guest na preacher mula po sa Calap, Catholic Lay Preachers of the Philippines, si Brother Jerry Biray. Amen. So, bukas po tayo ay alas 6 ng gabi. Makakasama nga po natin si Brother Jerry Biray.
Paminsan-minsan, magkakaroon po tayo ng panauhin para gamitin ng Diyos na maging daluyan ng kanyang mabuting balita. Amen. Pag wala naman po akong guest, ako lang po. Kasi po yung mga ina-invite ko po, iba-iba po sila na yung schedule. So ako po yung mag-a-adjust kung kailan sila pwede, kung anong oras po sila pwede. So, yun po. Nawa, samahan niyo po ako, kami, ang Diyos, bukas, October 10, Tuesday Gospel, kung lolobin ng Diyos na ipagkaloob pa po yan sa atin. Maraming pong salamat. Please share the gospel today and to God be the glory.